Senador Bato yata, sinasabi niya, parang sa kanyang opinion, ay parang pinatibayan naman niya yung authenticity ng dokumento. Bayan pakinggan dito sa Boses ng Katotohanan. Tama ba yun? Hindi ko lang po narig. Baka yung panghuling itong hearing. Kasi ako nakikinig dyan. Ang sinasabi ng iba, hindi totoo yan. Produkto yan ng artificial intelligence. Ngayon, siguro physical examination nung dokumento, nakikita nila na talagang sinerox mula sa isang original, pati raw yata yung butas ng puncher. Na kung saan ito pala ay naka-file na, pero mukhang nung kinuha, isinerox, kaya pati yung butas nakuha, di ba? Yung butas na po, Maliwanag sabi nila, hindi naman magiging produkto ng ng artificial intelligence. Pati yung butas ng puncher. Talagang galing na sa isang original document. Okay. Kaya lang nananatiling Xerox yata yun, di ba? Opo. Pero alam mo, sa law on evidence, meron namang pagkakataon na yung isang secondary evidence, kasi ang tawag na dyan, secondary evidence na lang eh. Okay, opo. Ngayon, paano mo may establish yan na maging isang ebidensya na pwedeng tanggapin? Yung maging katanggap-tanggap. Dapat yun ang issue eh. Oo. Bago sila magpatawag ng kung sino-sinong personalidad, i-determine muna nila sa magitan ng mga umiiral na patakaran kung paano may establish na yung dokumento na yon ay talagang pwedeng tanggapin bilang isang valid at isang mapagbabasihang ebidensya. Opo. Pagkatapos nun, tsaka na lang kayo magpatawag. O ito, valid na to, authenticated na to. Tsaka tayo magpatawag. Ano bang nilalaman itong dokumentong ito? Opo. Sa ngayon kasi, tama naman yung sinasabi ng iba na ito ay dapat nanggaling sa personal knowledge nung nag-ulat. Mukhang yung testigo ngayon na parang former officer ng PIDEA ay gumawa lang ng ulat base sa informasyon na natanggap niya sa kanyang confidential informant. Yes, opo. Informant. Sa mga tweet, ang nakakaalam lahat nun na merong personal knowledge ay yung confidential informant. Yes po. Sa mga tweet, kailangan lumitaw yun. Okay. Kaya lang, sa nature kasi ng trabaho ng isang informant, talagang hindi siya dapat na ipinakikilala. Mawawalan, nakatago talaga po yun. Mawawalan ng kahalagahan ng kanyang trabaho. Mawawalan ng saysay ang kanyang pagkatao sapagkat hindi na siya confidential informant. At kahit kailan, wala nang maniniwala sa kanya. Sino mang gumamit sa kanya, wala. at siya isiniwalat, hindi na rin siya maniniwala doon sa nagsiwalat. Sapagkat ang usapan nila, ikaw naman kanya, di ba, confidential informant nga ako eh. Tumutulong nga ako sa inyo eh. Kaya lang, ang nangyari, hindi napatibayan sapagkat hindi yata natuloy yung operation. Opo, may pumigil daw. So yun ang issue, di ba? Yes, may pumigil daw. Kasi kung yun ay natuloy, Opo. napagtibay kahit na hindi na darating yung confidential informant. Opo, kasi talaga nagkaroon ng kung operation. itinuloy yun, base kasi sa mga nakalap, okay na tayo. Opo. Mukhang may pinagsasaligan na tayo. Sige, ituloy ang operation. Kaso, ang sinasabi, may pumigil daw, hindi natuloy. Sa mga tweet, talagang yung piece of document na yon ang pinaka-bone of contention. Okay, tama po. Ito ba ay paninimulan ng isang makahulugan at makabuluhang pagsisiyasat? Paano natin gagawin ito? Paano natin i-establish ito na isang valid piece of evidence? Kasi kung hindi natin ma-establish na gano'n, huwag na natin ituloy ito. Wala namang kapupuntahan ito. Di ba? Nga po. Sa pagsikapan nila, sa pamagitan ng kanilang mga kaparaanan, kung paano na yung secondary evidence ay ma-establish na isang katanggap-tanggap na ebidensya. Ayun, opo. Kasi ginagawa naman namin yun. Halimbawa, kahit sinong merong karanasan sa legal or trial practice, kapag ang nakuha niya ay Xerox copy lang,
gagawa siya ng paraan yun para yun ay tanggapin ng korte. Sapagkat yun ay isang napakatibay na dokumento para sa kanya. Oho. Sapagkat ilalaban niya yung kanyang kaso eh. Totoo po. Kapag ka yung ano na yun, yung ebidensya na yun ay hindi tinanggap ng korte, hihina yung kanyang posisyon. Oho. Mapasaan man siya, mapadepensa, mapaprosecution. Oho. Kaya gagawa siya ng paraan, kahit na yung ebidensya na yun ay Xerox copy, i-establish niya as a secondary evidence. Ayun. Kaya nung tanungin po, Kong, yung Director General ng Philippine Drug Enforcement Agency, Director General Lasso, parang tinanong sa kanya, ano ba masasabi mo dito sa dokumento na binabanggit itong si Jonathan Morales? Ang naging sagot po niya hindi ko po masagot kasi, Your Honor, dahil sa una bes, wala po kaming ganyan Naninindigan po ang pamunuan ng PDEA na walang ganung dokumento, walang ganung record, kaya hindi niya masagot kung totoo o hindi totoo yung sinasabi po ng mga nagtatanong sa kanya. Kaya base naman doon sa mga pagtatanong sa kanya, pinatibayan niya yung mga sasakyang nakapirma, nakalagay doon mga sasakyan nga nila yun. Ayun na nga po, yung mga ginamit Kaya na nga, bihikulo. merong parang may mga basihan na pwedeng mapagsaligan na merong katotohanan yung binabanggit, hindi nga lang natuloy. Ayun. Ngayon, kung sasabihin niyang wala yun, ayun lang mga pwede niyang gawin. Opo. Na wala. Pa saan ang galing ito kung wala? Kung walang pinag-xerox na original, saan ang galing ito? Oho. Kayong pinatibayan ng chairman na ako kanya kinikilala ko na totoo itong... May dokumentong ganun. May dokumentong ganun. Ang Okay. problema nga lang, hindi na isa sa paraan kasi sa pag-authenticate nung ng dokumento Oo. na sa ngayon ay parang secondary evidence pa lang, kailangan mapagkumparahan Ayun. Pagkatapos lahat ng mga tao na may kinalaman doon, tatawagin mo. O may pirma itong, kunyari may pirma ang report na yon. Opo. Ito pangalan nito, ang pangalan ay Nelson Lubao nakalagay. Ayan. At merong pirma sa taas ng Nelson Lubao. Ikaw ba ang pumirma nito? Opo, kanya. So ma-authenticate. Ayun. Kahit nasa Xerox copy ngayon, Oo. totoo ito, in-authenticate niya kinilala. Pero natatandaan ko po yan. Sinong nag-type niyan? Ito pong si ganito, patatawag niya. Natatandaan mo ba na ikaw ay natatandaan ko nga po yan, ako po nag-type niyan. Oo. Sa mga tweet, ma-authenticate mo ngayon yan. Ayun. Ngayon, kapag ka hindi nalagay doon sa isang authenticated na kalagayan, yung dokumento na yon, hindi siya maaaring pasimulan ng isang makabuluhang Investigasyon. pag-iimbestiga pa. Ayun. Well, Dapat pala yun munang unang ginawa. yun ang i-establish. Ang ginawa nila, parang tinawag si Maricel Sori. Oo. Siyempre, hindi ko po alam. Wala naman siyang kinalaman. Wala nga, siya yung tinatarget doon. Pero, hindi naman natuloy Opo. Di ba? Tinatarget, di umano, Kong. Pero based on sa sana, kung halimbawa, yung sanang informant na yon, Opo. meron siyang sinabi na tungkol na maring sinabi ni Maricel Soriano. Halimbawa lang ito, hindi ko naman alam kung ano yung extent, hindi ko pa naman nakita yun. Pwede mo ngayon tanongin siya base ng kasulat doon. Opo. O kapag sinabi niya, sinabi ko nga po yan. Kahit pa paano, merong kaugnayan. Marang nauugnay. Doon mo pa lang siya pwedeng ipatawag. Ayun. Pero kung hindi naman natuloy yung operation, pagkatapos tatawagin mo siya ron, Oo. ano naman ang maihintay mo sagot? Di-deny niya lang yun. Kaya nga po, nung tinanong si Morales na, nakita mo ba mismo yung mga personalidad na binabanggit mo doon? Ay, hindi po. Yun po ang sinabi ng aking informante. Doon sila nagkaroon ng... Hindi niya nakita ng personal, pero yun daw po... Maliban na lang, sa kanya. halimbawa, kung magpapakabayani yung confidential informant, Ay, ibang usapan yun. na lilitaw siya, sabi niya, habang ako po'y nakikinig sa inyo pong mga investigasyon, Oo. naiipit po kanya si Morales na ang pinanggalingan po lahat ng kanyang mga pinagsusulat dyan at report na yan, ako po. Ayun. Kaya ako po inakonsensya. Nako. Oo. At napilitan po akong lumitaw ngayon. Bahala na po kanya. Mangyari nang mangyari. Nako. Tatayo po ako talaga para panindigan ko na yan pong nakasulat dyan ay sa akin po galing. Ibang usapan yun, Jen. Ayun. Oh, well, Kaya maaari problema ko, may history na si Morales siguro. Meron Na nga raw. para siyang isang usual witness. Kasi nung 2002 daw ata po, may mga records pa na ito pala tumistigo rin sa dati Senador Pampilo Lacson na noon ay hepe ng PAOK-TF. May mga ganun daw pong mga istorya. Oho.
Istorya lang yun. O, yun na nga po. Nakita ko naman, tinanong, kasi nakikita ko si Senador Jinggoy. Opo. Ikaw pala may asuntong ganito, tsaka ganyan, tsaka ganito, tsaka ganyan. Opo. Hindi ka, parang questionable ka niyang pagkatao. Parang hindi naman dapat ganun eh. Kasi, mabuti hindi siya sumagot. Kayo nga po, May di ba? Kayo rin nga po, may kaso, hindi ba? Di ibig sabihin, pareho po tayo ng kalagayan. Baka nga mas ano pa po kayo eh. Kasi ako po, nilalabang ko pa, pero kayo may tapos na po yata. Meron po yata kayo. Hindi ba? Mabuti nga, hindi ganun ang sinagot eh. Pero magaling talaga magsalita kasi si Morales. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng ganun. Kahit na, alam mo, kapag ikaw ay wala pang conviction o hindi pa napatutunayan, mananatili yung presumption ng innocence. Ganun ang presumption natin eh. Mananatili yung presumption of innocence until proven otherwise. Ayan. Kapag na-prove ka na-convict ka, so dun lang mawawala yung innocence. Pero habang wala at di na-establish yun, nananatili kang walang kasalanan. Huwag mong hatol ng yung kapwa. Baka siya Mga mahalagang isyu ng bayan ay nangangailangan ng boses ng sambayanan. Ito ang programa na nagbibigay boses sa taong bayan. Ito ang Boses ng Katotohanan.